Hello everyone, it's me again, Mamario, and welcome to my first ever vlog here in YouTube. So to introduce my YouTube channel is gumagawa ako ng mga math lessons or math tutorials and ina-upload ko siya dito sa YouTube. And typically, voice tutorial lang yung ginagawa ko, hindi ako nagpapakita sa video. Okay? So, first, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng suporta kasi currently, meron na tayong 2,500 plus subscribers and counting. And of course, na-reach natin yung threshold ni YouTube, which is the 1,000 subscribers and the 4,000 watch hours last February. And na-monetize na din tayo last February din. And syempre, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat kasi sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga math tutorials. And hopefully, marami pa tayong mga batang matulungan, especially during this time of pandemic. So, syempre, bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa mga ginagawa ko. And super na-appreciate ko yung pagsagot niyo sa mga messages ko. Like, kung paano ko ba bubuuin yung content na ito, which is Ask Me Anything, and sasagutin ko nga dito sa vlog. Maraming salamat sa pagpapadala nyo ng mga tanong sa akin. Okay? So, ito na nga siya. Nilagay ko dito yung mga questions and then bubunutin ko na lang. And yun yung mga sasagutin ko na tanong. I think mga 15 to 20 questions ito. And without further ado, let's start the video. So, for the first question, wait lang. Bubunot tayo. Yan, ito. So, the first question is from Danica Rachel. Shout out sa'yo, Danica. So, sabi niya, paano mo ate nakuha ang ganyan kalaking determinasyon sa buhay mo? Okay. Speaking about determination, siguro nakuha ko to kasi gusto ko talaga makatulong sa parents ko and sa family ko. And yun yung isa sa mga inspiration ko. Kaya determinado akong gawin yung mga bagay na gusto kong gawin para makatulong ako sa parents ko and sa ibang tao as well. And of course, kapag determinado ka, syempre, always kasama mo si God. And palagi lang din ako nagpe-pray na sana i-guide ako ni God sa mga gusto kong gawin, sa mga gagawin ko. And yun, sana nasagot ko yung tanong mo, Danica. Shout out sa'yo. Pagpatuloy mo lang yung pagiging guro. In the near future, kaya yan. Okay, so for the second one, we have this. Alright. Okay, so from Ate Aling, shout out sa'yo. So, ano ang mga naging inspiration mo para ipagpatuloy ang mga pangarap mo? So, kagaya lang din ang una, ang mga naging inspiration ko talaga is, syempre, ang family ko, ang mama at papa. And isa din sa mga naging inspiration ko is yung mga students ko, yung mga naging students ko. Kasi, being a teacher, sadyang ma-inspire ka sa mga kwento ng mga students mo. And hindi pa ako ganun kasanay kasi wala pa naman ako sa field of teaching ngayon. Pero sa mga students na encounter ko, sobrang nai-inspired ako sa kanila. And gusto ko maging inspiration din ako sa mga kabataan ngayon, especially in terms of education. So sana nasagot ko yun, Ate Aling. Salamat. For the next question, syempre bunot na naman tayo. Ayan, meron ditong mga pangmalakasang tanong mga pang-MU ba? Okay. So, from Daisy Soriano, medyo iba to. So, sabi niya, nagsisisi ka ba na naging tropa mo kami? Hindi. Yun yung sagot ko, hindi. Kasi hindi talaga. Kasi masaya naman silang kasama. Tropa ko sila nung high school. So, yun. Thank you, Daisy. And for the next question, we have ito. From Kuya Alvin Bituin, sabi niya, naniniwala ka ba sa forever? Napabuntong hininga no? So, as for me, opo, kasi fan ako ng love team yun ni Ma'am Rufa Char! Tunay, fan po ako ng love team yun ni Ma'am Rufa. And, naniniwala ako sa forever kasi meron forever with God. Siya yung forever talaga natin. Alright? And
And syempre, bukod sa love life, syempre, naniniwala talaga ako sa forever. It depends naman sa dalawang taong nagmamahalan kung gusto nilang maging forever ang isa't isa. Okay, so for the next one, kay Sir Romel Relevo, thank you so much, sir, sa pagtanong. Sabi niya, how can you handle bashers? Sa awa ng Diyos ay wala pa naman tayong bashers, and kung meron man, syempre, hindi ko na lang siguro sila papansinin kasi as long as kilala ko ang sarili ko and kilala ako ng mga taong mahal ko, okay na ako doon. So, just don't mind the bashers, alright? So, thank you, sir. Sana ipagpatuloy mo yung YouTube channel mo. And sa lahat ng mga nanonood, syempre, subscribe niyo si Sir Romel Relevo. Lalagay ko dito yung channel niya, channel account niya. Thank you so much. So, next ay so ito is from a friend of mine, kay Anton. So, si Anton, pagaling ka Anton, kaya mo yan. Palagi ka lang magdasal, alright? So, sabi dito is, kailan mo na-realize na mahilig ka sa math? And why? Siyempre, favorite subject ko talaga is mathematics. And kailan ko na-realize? So, konting istoryahe lamang. Way back elementary days, may times pa nga na napatayo ako sa unahan kasi hindi ko nasagot yung yung problem. Pero yun ay na-mental block ako. Na-mental block lang talaga ako nun. Pero, na-realize ko talaga na favorite ko ang math is nung high school ako. Kasi sobrang galing yung teacher namin sa mathematics nung high school and nagagets ko talaga yung mga tinuturo niya. And syempre nung elementary naman kasi talaga kami, sobrang gagaling din ng mga math teachers namin nung elementary, high school, especially nung college. So yun. So nalaman ko na mahilig ako sa math. So yun, sana ay nasagot ko talaga yung tanong mo, Anton. Thank you so much. So for the next, hindi ako titingin. Okay. Eto. Ito ay from Kuya Vinci TV. Please subscribe nyo si Vinci TV. So, siya ay gumagawa ng mga funny videos. And yung content niya is mag-e-enjoy talaga kayo sa mga content niya. Sabi niya, what would be your deepest why in YouTube? Or my deepest bakit sa YouTube is, bakit ang hirap magpadami ng views sa YouTube? Yun talaga yung deepest why ko kay YouTube. Kasi sa pag-YouTube, hindi talaga siya madali. So, sa una, kailangan mo talaga ng maglagay ng extra effort. Extra effort talaga. Effort and time. And, syempre, kailangan mong pag-isipan yung mga content mo. So, yun. So, yun yung deepest why ko kay YouTube. Kasi, ginawa ko na kasi lahat sometimes sa mga videos ko. Naglalagay talaga ako ng maraming efforts and yun talaga yung deepest why ko kay YouTube. Pero kung nagpapatuloy ka naman, bakit ba hindi, 'di ba? So payo ko lang sa inyo, ipagpatuloy nyo lang yung mga bagay na gusto nyo and gusto nyong i-pursue. And syempre with faith and palagi kayo nagpe-pray, hinihiling nyo kay God, ibibigay niya yan sa inyo. Basta tiwala ka lang. Thank you, Kuya Vince. So, for the next question, wait lang, kukuha tayo ng question. Sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Okay, eto. Ito ay kay Sir Ruel de Ocampo. So, sa mga students si Sir Ruel de Ocampo, pakabait kayo kay Sir. Napaka-pogi niyan siya. So, shout out sa'yo, Sir Pula. So, sabi ni Sir Ruel, what inspired or motivated you to pursue this kind of career in YouTube? So, ang una talaga nag-inspire sa akin is yung mga YouTuber. Kasi, way back 2018, mahilig talaga ako manood sa mga YouTubers na tumutulong sa ibang tao. Like, sobrang na-inspire ako sa kanila whenever nanonood ako ng mga videos nila, nakakaiyak syempre. Pero, dumating nga itong si pandemic. So, na-motivate ako na gumawa ng mga math tutorial videos. Kasi naawa naman ako sa mga students nowadays. Kasi nga sobrang hirap intindihin ng mathematics na walang nagtuturo, di ba? So, na-motivate talaga akong gumawa ng mga math tutorials because of that. And, syempre, inspired din ako sa family ko and sa mga pangarap na gusto ko pang marating. And,
in God's perfect time, kinakaya naman. So, thank you so much, Sir Pula. Pula talaga. Okay, so next question tayo. Bunot ulit tayo ng tanong. Meron dito mga pangmalakasang tanong eh. Ito, isa. Oh, ito. So, ito ay galing kay Giselle. Giselle, thank you so much. So, sabi niya, from all the students you have taught, is there a specific section or students that was memorable to you? If there is someone or a group or section, who and why? So, from all of the students na mga naturuan ko, syempre, lahat kayo ay memorable. Si Giselle is my student way back 2018 during our OJT days. So, shout out sa'yo, Giselle. Thank you so much sa pagtatanong. Okay, so from all of the students na naturuan ko, almost lahat ay memorable kasi may iba-iba akong dahilan kung bakit lahat sila ay memorable. And syempre, whenever na mag-enter ako ng classroom and magtuturo ako sa classroom, feeling ko I fell in love with teaching whenever na nagtuturo ako. And palagi akong na-inspired sa mga kwento ng mga nagiging students ko. So yun yung pipiliin ko talaga dito is wala. Kasi lahat ay memorable as in. Thank you so much, Giselle. So shout out sa mga naging students ko dyan. Sana ay naalala nyo pa si Ma'am Mariel. Char. Okay, so for the next question, bunot. Eto. Ito ay galing kay Pinsan, Jonel. So, Pinsan, kamusta ka dyan? Sabi niya, bakit math subject ang ginusto mong major? If di ka teacher ngayon, anong larangan kaya ka naroroon ngayon? Bakit daw math major ginusto ko? Gusto ko talaga mathematics major, kaya ako nag-ICC talaga, nag-aral ako sa ICC. And yun talaga yung gusto ko i-pursue math major. Pero meron pa akong isang gusto sana, pero wala yun dito, kaya math major tayo. And syempre, dahil nga favorite ko ang mathematics, and dahil nga in-encourage ako ng teacher ko nung high school na mag-math major, so yun, nag-math major tayo. So yun, thank you so much, Pinsan. And sabi na dito, meron pa pala, kung hindi daw ako teacher ngayon, anong larangan daw ako? Humbly speaking, Pinsan, wala talaga. Hindi ko alam. Kasi, hindi ko nakikita yung sarili ko na hindi sa pagtuturo. Okay, yun. So, yun talaga yung sagot ko. Hindi ko alam. Pero dati pangarap ko mag-office. And since nag-YouTube na ako ngayon, feeling ko may office na din ako. So, ganun. Nagagawa talaga ako ng office sa kwarto ko. So, yun, Pinsan. Thank you so much sa pagtatanong. Taksan mo lang palagi loob mo dyan sa work mo. So, next question tayo. Bored na ba kayo? Ito, kay Sir Rico to. So, Sir Rico is ka-schoolmate ko nung high school, and then naging classmate ko din siya nung college. Not really classmate, ka-major. Ka-major ko siya. So, what is your first impression to me? So, first impression ko talaga sa'yo is medyo suplado. Pero, nung mas nakilala na kita, sobrang bait mo pala. And thank you so much sa lahat ng pakikinig during our college days. Siyempre, naging close lang naman tayo nung college, di ba? Nung high school, medyo hindi. Kasi hindi tayo magka-batch, tama? So, thank you so much, Sir Rico. Pagpatuloy mo lang palagi yung mga goals mo in life. Kaya yan. Okay, next. Konti na lang. Ito. From Sir Jomel. Ma'am, ano motivation mo sa pagbablog? Tapos ngayon, dream come true na sadya na masasabi kang vlogger. So, nasagot ko na kanina yung mga motivations ko sa pagbablog, or hindi ko masasabing vlogging yung ginagawa ko eh. Kasi ito pa lang yung first vlog ko dito sa YouTube, and ang ginagawa ko talaga is mga math tutorials. And yun, dream come true talaga to, Sir Jomel. Sobrang dream come true talaga. Yung ma-monetize ka, sobrang dream come true na yun. And palagi ako nagpapasalamat kay God for that. Anyway, si Sir Jomel ay ka-math major ko din sa ICC. Thank you so much, Sir Jomel. Sa mga students si Sir Jomel, pakabait kayo. Yun. So, next question tayo. Eto. Sobrang na-appreciate ko yung tanong na to. This is from Ate Lizelle. Thank you so much, Ate Lizelle. Ramdam na ramdam ko talaga yung pag-support mo sa akin from the very start na nagsisimula pa lang ako sa pag-YouTube. Yung simpleng messages lang is nakakataba na yun ang puso.
So, sabi ni Ate Lizel, ano yung naramdaman mo nung nag-hit ng madaming views yung YT channel mo or YouTube channel mo? And, naisip mo bang someday, kapag naging big time YouTuber ka na, ay makatulong ka din sa ibang taong nangangailangan at kapos sa buhay? Ayun. So, Ate Lizel, nung nakita ko or nag-hit ng madaming views yung isa sa mga videos ko dito sa YouTube and meron pang mga sunod na videos na medyo nag-hit siya talaga, sobrang saya ko po nun kasi as a small YouTuber, hindi ko ine-expect na magkakaroon ako ng ganong kadaming views. And isa yun sa mga nakatulong sa akin kung bakit ako na-monetize. And syempre, thank you so much po sa lahat ng suporta, sa lahat ng mga nag-share ng mga videos ko or ng mga math tutorials ko dito sa YouTube. And sabi ni Ate Lizel, opo, kapag naging big time yun, wow, sana po. Thank you so much po. Opo, palagi ko pong naiisip yun, yung makatulong din po ako sa ibang tao kasi I know the feeling ng walang-wala and gusto ko, kapag nagkameron, syempre, gusto kong mag-share sa ibang tao. Lalo na dun sa mga kapos talaga sa buhay. Isa po yun sa mga goal ko and sana in God's perfect time, in God's will, makaya natin, matupan natin. Thank you so much po, Ate Lizel. Sobrang, nung nabasa ko talaga yung tanong niyo po kagabi, sobrang na-appreciate ko po and yun, naging emotional din po ako guys. Thank you so much po, Ate Lizel. And next natin, konti na lang to. Okay, next naman natin is from Jenny sa aking kapatid. Hindi ito tanong, pero Jowa reveal daw. Well, insert ko na lang yung picture niya dito. Jowa reveal. Char, thank you so much. Okay, so next question tayo. Next. Okay. So this question is from Topper. Thank you so much, Topper. So sabi niya, anong subject ka nahihirapan o nadadalian? Bakit? So anong subject ba ako nahihirapan? Sa tunay, nahihirapan talaga ako sa science. Hindi naman sa lahat ng part ng science kasi meron talagang part yung science na sobrang hirap. Lalo na sa chemistry, medyo nahihirapan talaga ako sa science. And yun, saang subject ako nadadalian? Values. Hindi ko naman din masasabing nadadalian talaga ako sa mathematics. So, minsan nadadalian ako sa math, pero minsan talaga ay hindi. Yun ang tunay. Pero dahil nga inaaral natin, syempre major natin, so kinakaya. Thank you so much, Topper. So, next question tayo. Konti na lang, 4 na lang to. Yan. Okay, so from Ma'am Rona, Ronaldin po nung bayan. So, si Ronaldin ay ka-major ko din, pero ahead kami ng 1 year. So, sabi niya, how to be you po. Grabe naman tong tanong na to. Pero, thank you so much. How to be me? Feeling ko, always lang maging best version of yourself. So, ganon. Yun lang kasi yung ginagawa ko. Palagi ko lang iniisip na maging best version of myself. Although, minsan, nagda-doubt tayo sa sarili natin. Pero, kapag naman faithful ka and determinado ka sa mga gusto mong marating and mga gusto mong gawin, kaya naman. Thank you so much, Ma'am Rona. Next question. Ito yata yung pang-miss you. Yun, sabi na. So, this is from Sir A. Ilalagay ko yung YouTube channel niya dito. Si Sir A ay gumagawa ng mga funny videos and sobrang mag-enjoy kayo sa mga videos niya. Kaya isubscribe niyo na siya. Ilalagay ko siya dito. Si Sir A. And then, sabi niya, this is just a hypothetical question. Sabi niya, if tomorrow is the end of the world and you only have this day to accomplish something, what would that thing and why? So, yun. So, feeling ko, ang gusto kong i-accomplish is yung nagawa ko yung mga pangarap ko para sa pamilya ko, para sa parents ko, para sa buong pamilya ko. So, yun yung feeling ko gusto kong magawa. And, of course, yung makatulong sa ibang tao. Yung magawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. So, last 2 questions na tayo. Ayan, hindi nyo kita. Last 2 na tayo. Okay. So, etong question na to is from Pinsan, Roslyn. Pinsan, thank you. So, sabi niya, paano mo nalalabanan ang stress? Okay.
So, minsan kapag sobrang na-stress ako, hindi ko ma-express yung sarili ko. Minsan, naiiyak ako pero alam ko yung dahilan pero hindi ko masabi. So, minsan tatahimik na lang ako. Paano ko nalalabanan? Kinokontrol ko yung emotions ko and palagi lang ako nagdadasal, humingi ako ng guidance kay God na tulungan niya ako, ganun, kung ano yung mga dapat kong gawin. And palagi lang akong inspired and motivated. Yun yung mga secret ko kung paano ko nalalabanan yung stress. Thank you so much, Pinsan. Huwag ka na ma-stress, kwentuhan mo ako. Okay. Okay, so for the last question, yan, last na to. Yehey. Oh, kay Manong. Thank you so much, Manong Rain Angelo. So sabi niya, have you ever had any setbacks? And if so, what were some of them? Setbacks, opo. Meron din ako mga gustong balikan, like yung mga naging decisions ko from the past. Pero naniniwala kasi ako that everything happens for a reason, sir. So yun, yung mga setbacks ko na yun is part talaga yun ng buhay natin, na meron talaga tayong mga bagay na gustong balikan. And yun, so hindi ko na lang siya sasabihin kasi it's something personal. Pero may mga naging decision ako from the past na sana hindi ko nagawa, pero sabi ko nga, everything happens for a reason. Alright? And syempre, ang pinangahawakan lang talaga natin ngayon is si God. Yun lang, yung faith natin kay God, yung tiwala, yung pagdarasal. So lagi nyo lang palaging kausapin si God by prayer. Okay? So thank you so much, Sir Rain. And so yun nga, thank you so much everyone for watching. I hope you like this video. And of course, maraming salamat sa mga nagtanong. Sana'y nasagot ko ng maayos ang inyong mga katanungan and nagustuhan nyo yung video na to. And please do not forget to subscribe, like, comment, and share. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much everyone and see you on my next video.